Mountain moving insect. Hindi ka makakatakas. Sumuko ka na. Hayaan mong pag-aralan kita. Kinagat siya nito. Array. Nakangiting sabi ni Shihan. Hehe. Yeming. Unang beses kitang makitang sumuko. Hindi ko inaasahan. Matatalo ka pala sa kamay ng isang maliit na insekto. Nagulat lang ako. Nagulat lang. Hayop na hindi marunong magpasalamat. Kung hindi ka lang may pakinabang, dudurugin kita sa isang iglap. Agad na ginamit ni Yeming ang isang array formation. Suppressing array. Ang insekto ay ganap ng nakontrol. Mukhang napigilan na siya ng array formation. Hindi na makagalaw. Unang beses kong makakita ng mountain moving insect. Mahirap isipin. Isang maliit na insekto na ganito. May lakas na 5.000 gene. Ang ganitong demon insect, talaga bang makokontrol? Malaki ang lakas. Nagpapatunay na malakas din ang kanyang life force. Kahit paiukit ang array formation sa loob ng katawan niya, kakayanin niya pa rin. Napakaangkop gawing puppet. Iukit ang puppet insect talisman array. Ang array formation ay naiukit na sa ulo ng insekto. Pagkalipas ng isang oras, ganito, tagumpay na ba? Kinontrol ni Yeming ito para gumapang palapit kay Hozier. Hinawakan ang dalawang paa niya. At itinaas. Binuhat niya ako. Ang galing. Ang laki ng lakas niya. Ang bigat na pakiramdam na ito. Hozier. Yun pala. Tumitimbang ka ng mga 49 na gene. Marunong ka bang magsalita? Ha? 49 na gene. Napakagaan na niyan. Mukhang nakontrol mo na siya ng matagumpay. At saka, kaya mo pang makuha ang kanyang mga pandama. Tama. Ang epekto ay lampas sa inaasahan ko. Junior brother Ye. Napakaraming demon insects dito. Hindi kaya, bawat isa ay kailangang ukitan ng array formation ng ganito. Masyadong matagal iyon. Tamang-tama ang tanong mo, senior brother. Ang array formation na aking ginawa ay may isang katangian, maaari itong ipasa sa mga susunod na henerasyon nito. Malapit ko na siyang kontrolin para bumalik sa pugad. Para magparami siya ng husto. Gamit ang nakakagulat na bilis ng pagpaparami ng mga demon insects. Hindi magtatagal. Makokontrol ko na ang isang kawan ng mountain moving insects. Bumalik ka na sa pugad. Agad itong lumipad pabalik sa pugad. Ginamit ni Yeming ang mga mata nito para obserbahan ang loob. Ito pala ang loob ng pugad ng demon insect. Unang beses kong makakita. Napakaraming komplikadong daanan. Paikot-ikot na parang maze. Hindi ko rin alam kung nasaan ang lokasyon ng mother insect. Ang mga insekto ay laging isang matriarchal na lipunan. Isang grupo ng mga insekto ang nag-aalaga sa isang mother insect. Ang ibang mga mountain moving insects ay lahat may dalang pagkain. Patungo sa iisang direksyon. Malamang para pakainin ang mother insect. Kailangan ko ring humanap ng pagkain. Kinontrol ni Yeming ito para agawin ang pagkain mula sa isa pang insekto. Ang talino ng mga insektong ito ay napakababa. Lalo na't wala silang emosyon ng tao. Tanging ang pinakapangunahing mga instinct lamang. Kahit pabugbugin sila, agawin ang pagkain ng kapwa. Magagalit lang sila. Tapos tatanga-tanga lang. Sa madaling salita, sumama sa grupo. Sumunod sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan na ni Yeming ang mother insect. Ang ibang mga insekto ay nag-aabot ng kanilang pagkain sa mother insect. Mukhang, ito na nga ang mother insect. Pagkain na lang ang kailangan. Hindi na kailangang gumalaw. Ang araw-araw na ganito, ang sarap din. May 3 pang ibang insekto na umakyat sa katawan ng mother insect, nang ahas pa silang samantalahin ang oras ng pagkain ko para dumagan. Mga walang hiyang demon insects. Ngayon, ang karapatang makipagtalik, walang sino man ang makakaagaw. Ang insektong iyon ay itinutok ang 2 sipit nito sa insekto ni Yeming, ngunit tinangay na ito palayo ni Yeming. Sa sandaling ito, nakatapak na ang insekto ni Yeming sa mother insect. Magaling. Bata, paano ka mabubuhay kung ang iba ay mas malaki kaysa sa iyo ng 2 beses? Mayroon akong ihi na ito para sa iyo. Ikaw na ang mag-isang makipagtalik. Hindi aabot ng 5 taon. Hindi mo sila matatalo. Mabuti na lang at nakilala mo ako. Tinitiyak kong mayayakap mo ang magandang insekto pauwi. Agad na naglaban ang 2. Ang insekto ni Yeming ay nagpababa ng sentro ng grabidad. Pagkatapos ay nagpakawala ng isang suntok. Pinatalsik ang kabilang insekto paitaas. Pagkatapos ay itinutok naman sa natitirang isa. Nagpakawala ng isang sipa. Pinataob ito. Tumalsik ito pababa. Nahihilo. Gusto mo pang agawin ang karapatang makipagtalik. Ha? Kailangan ko palang matuto ng martial techniques para makontrol ko itong mga mountain insects. Hihihi. Susunod, ang huling hakbang na. Sa sandaling ito, si Yeming ay nakahawak sa ulo. Nagdilim ang mukha habang nakikita ang eksena ng pagtatalik. Master, ito rin ay maituturing na isang bihirang karanasan. Ang iba, gusto pa, hindi nila makuha. Mas mabuting ayusin mo na ang iyong isipan.
Wala namang normal na tao ang gugustuhin ang karanasang ito. Yeming, hindi ba't kinokontrol mo ang mountain insect para makipagtalik? Bakit ganyan ang itsura mong bigo? Hindi kaya, nabigo, tagumpay na. At saka, noong nagtatalik sila, kinontrol ko ang mga mountain insects at naglagay pa ng isang array formation sa loob ng katawan ng mother insect. Sa ganoong paraan, ang mga batang insekto na ipapanganak ng mother insect sa hinaharap ay makokontrol ko na lahat. Ito ay isang magandang bagay. Bakit hindi ka masaya? Hindi ko inaasahan ang pakiramdam noong nagtatalik ang mga mountain insects na ipasa sa akin. Ang pakiramdam na iyon, paano ko ba sasabihin? Parang ayoko nang mabuhay pa. Ang bagay na ito, bukas, manggigitlog na siya. 7 araw pagkatapos, mapipisa na ang mga itlog. Maghintay na lang muna tayo rito. Lumipas ang oras. 7 araw pagkatapos, isang kawan ng mga insekto ang gumapang papalapit. Sa maikling panahon lang. May mahigit 10,000 mountain insects na akong makokontrol. Ang ganitong kakayahan sa pagpaparami, hindi nakapagtatakang ang Two Forms Heaven ay nasakop nila. Hindi tama, kahit gaano pa karami ang kaya nilang ipanganak kapag dumating ang martial god. Kung saan makita, doon pupuksain. Paanong mas mabilis pa silang magparami? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit nasakop ang Two Forms Heaven? Ang bagay na ito, kailangang sabihin mula sa malawak na kapaligiran sa labas. Ang Two Forms Heaven ay kabilang sa Outer Heaven. Ang tawag na Outer Heaven na ito ay napakapangkalahatan. Tila sinasabing ang mga mundo sa labas ng Tianyuan continent ay pawang Outer Heaven. Ngunit sa katotohanan, iba ito. Ang malawak na kalawakan, mayroong hindi mabilang na mga dakilang mundo. Hindi mabilang na mga bituin. Kasama ang maraming mahiwagang star regions. Ang ating Tianyuan continent ay isa lamang sa mga dakilang mundo. Ang mga dakilang mundo ay may world barrier na proteksyon. Samantalang ang ibang mga bituin ay wala. Ang Two Forms Heaven ay isang bituin na matatagpuan sa pinakadulo ng Tianyuan continent. May mayayamang yaman at kontrolado ng ating yin-yang sect. Pagkatapos, sa kalawakan, nagkaroon ng isang malaking bagyo. Hindi mabilang na mga bituin ang nawasak. Dahil walang world barrier na proteksyon, karamihan ng mga demon insects ay tinangay papunta sa Two Forms Heaven. Kasama na roon, pati ang Insect Emperor na nasa martial god level. Ang kakayahan ng mga demon insects sa pagpaparami ay napakalakas. Nag-ugat sila roon. Mabilis na kinontrol ang Two Forms Heaven. Pinilit ang yin-yang sect na bitiwan ang bituin ito. Ganoon ba? Mukhang ang Two Forms Heaven ngayon, bagamat sa pangalan ay pag-aari ng yin-yang sect, ngunit sa katotohanan ay isang lupang walang may-ari. Hayaan na, huwag nang isipin pa ang mga walang kwentang bagay na ito. Gawin muna ang pangunahing bagay. Mountain insects, kumalat kayo, kasama ang mga itlog ng ibang lahi ng demon insects. Basta't bagay na mahalaga, lahat, dalhin ninyo pabalik sa akin. Agad na lumipad palayo ang mga mountain insects ayon sa utos ni Yeming. Diyos ko, kinokontrol ang 10,000 demon insects para maglipat ng insect eggs. Si Junior Brother Ye, malapit nang yumaman ng husto. Sa ganitong tulong, tiyak na mahahanap ang treasure rat. Senior sister, junior brother, nailigtas na si sister. Tama, sana'y maging maayos ang takbo ng mga pangyayari. Susunod, magko-cultivate na lang tayo rito. Naniniwala akong hindi magtatagal. May magandang balita na darating. Ilang araw ang lumipas. Nag-focus si Yeming sa pag-cultivate ng Dragon Elephant Art. Matagumpay na nakapag-breakthrough hanggang ika-5 level. Ang lakas ay umabot na sa 800.000 gene. Sa ganito kalaking lakas, sa wakas, kaya ko nang gamitin ng mag-isa ang Profound Heaven Treasure Sword. Samantala, ang mga mountain insects ay matiyag ang naghakot ng lahat ng bagay sa loob ng 1,000 milyang sakop. Bawat araw, nagdadala ng malaking bilang ng insect eggs at spirit stones. Sa loob lamang ng ilang araw, napuno na ang 3 storage martial tools ni Yeming. At saka, parami ng parami ang dinadala pabalik. Tunay ngang tinutulungan si Yeming na kumita ng pera habang nakahiga lang. Hanggang isang araw, ang mountain insect ay tumatakbo nang biglang bumangga sa paa ng isang tao. Nagulat ito at tumingin pababa. Hindi ko inaasahan. Isang mountain moving insect. Ito ay isang magandang bagay. Kung masasanay ng maayos, maaaring maging kapaki-pakinabang. Ginamit niya ang Yuan Chi para kontrolin ito. Pagkatapos ay hinawakan sa palad. Hindi ko inaasahan. Ang mountain moving insect ay matagal nang nawala sa loob ng 10,000 taon. Ngunit lumitaw pala rito. Tama nga, hindi tayo nagkamali ng punta. Sa loob ng maliit na mundong ito, tiyak na may mas marami pang kakaiba at mahalagang mga insekto. Kung makakahuli tayo ng mas marami pa uwi, tiyak na gagantimpalaan tayo ng husto.
Teka, hindi tama. Sa loob ng mountain moving insect na ito, may array formation. Ito ay isang insektong may may-ari na. Ano naman ngayon? Ang insect control art ng ating Tianchong sect, Heavenly Insect Sect, ay numero 1 sa mundo. Isang maliit na array formation lang. Sirain lang ito. Hintayin mong makontrol ko lahat ng demon insects dito. Ang may-ari nito ay hahanapin din tayo, darating lang din siya para mamatay. Sige, kung gayon, sisirain ko ang kanyang array formation. Agad niyang sinira ang array ni Yeming, sa sandaling ito. Naramdaman din ito ni Yeming. Yeming, anong nangyari? Magaling. Hindi ko alam kung sinong magnanakaw ang dumating. Nang ahas na agawin ang aking mountain moving insect. Gusto kong makita kung sino ang may ganyang kalakas na loob. Agad ding lumipad ang 3 kasunod ni Yeming. Sa sandaling ito, ang mountain moving insect sa kamay niya ay namatay na. Ang array formation sa loob ng katawan ng mountain moving insect na ito ay hindi simple. Hindi ko nakontrol ng maayos ang lakas. Kasabay ng pagsira sa array. Napatay ko rin ang insektong ito. Sayang naman. Namatay kung namatay. Kanina, nagsiyasat na ako. Sa malapit, hindi bababa sa mahigit 1,000 mountain moving insects. Hindi naman kulang ng isang ito. Sa madaling salita, hulihin muna natin sila. Pagbalik, saka natin pag-aralan kung paano sila ko-kontrolin. Ginamit niya ang insect guiding art. Sa sandaling ito, lumitaw na rin si Yeming. Ginamit ang Thunder Dragon Palm. Nagulat ang lalaki. Lumingon. Mabilis na ginamit ang Jade Wind Formation. Isang insect shield ang nabuo. Diretso itong tinamaan ng palad ni Yeming. Ang mga insekto ng lalaking iyon ay ganap ng napuksa. Dumating na rin ang grupo ni Yeming. Ang dalawang ito, kinokontrol ang mga insekto para bumuo ng kalasag. Hinaranggan ang aking Thunder Dragon Palm. Mukhang, pareho silang bihasa sa insect control art. Ngunit, hindi mataas ang kanilang realm. Mga martial masters lamang. Haha, mukhang, ang may-ari ng mountain moving insect ay dumating na. Ano naman ngayon? Natatakot pa ba tayo sa kanya? Ang pagkakaroon ng demon insect ay masaya ng bagay. Hindi ko inaasahan. May isa pang munting binibini na dumating bilang regalo. Tunay ngang isang malaking kasiyahan. Mamaya, magpapakasaya na tayo. Mayabang. Isang hamak na martial master. Nangangahas pang maliitin ang iba ng ganyan. Pagod ka na bang mabuhay? Hahaha. Kami pa ang sinasabihan ninyong mayabang. Akala nyo ba hindi namin alam na sa inyo may 2 Grand Martial Masters? Mukhang hindi ninyo alam. Ang bilang ng mga Grand Martial Masters na namatay sa aming mga kamay, hindi mabilang sa isang kamay. Hindi naman kulang ng 2 pa kayo. Mga bata, sugod. Maliban sa babaeng iyon, lahat sila, lasunin ninyo hanggang mamatay. Agad na ginamit ni Shihan ang Yin Yang Shield. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang shield ay kinakagat na ng mga insekto hanggang magkabitak-bitak. Napakalakas ng lason ng mga bubuyog na ito. Nagawa nilang kagatin at sirain ang aking Yin Yang Shield. Bagamat ang isang piraso lamang ay hindi gaanong mahalaga. Hanggang mamatay ay makakagawa lamang ng isang maliit na butas. Ngunit sa ganito karaming bilang, kahit isang martial ancestor ay mahihirapang labanan. Patay na. Patay na. Bakit sila ganito ka-abnormal? Interesante. Yamang magagaling kayo sa insect control art. Kung gayon, maglaban tayo. Kinontrol ni Yeming ang mga mountain moving insects na lumabas mula sa ilalim ng lupa. Tingnan natin. Ang aking mountain moving insects ba ang mas magaling? O ang inyong mga lason na bubuyog? Sugod. Ang bubuyog ay ginamit ang kanyang stinger para sumaksak. Ngunit pagkatama pa lang sa balat ng mountain moving insect, nabali na ito. Ginamit ng mountain moving insect ang pares ng sungay nito para tapusin ang bubuyog. Patay na. Ang Jade Wind, sakto namang napipigilan ng mga insektong may matigas na balat. Ang matinding lason ay hindi makatagos sa balat ng mountain moving insect. At saka, mas marami pa sila kaysa sa atin. Diyos ko, ito, mahigit 10,000 mountain moving insects ito. Nagawa niyang kontrolin ng mag-isa ang ganito karami. Lahat ng lason na bubuyog ay pinuksa na ng mga mountain moving insects. Patay na. Ganito, hindi na kayang labanan. Pag-isipan na nating maghiwa-hiwalay. Huwag kayong tatakas. Bilisan nyo. Bumalik kayo at protektahan ako. Utos ni Yeming. Sirain ninyo para sa akin. Sinira ng mga mountain moving insects ang kalasag sa harap niya. Sumugod si Yu Chen. Ginamit ang yin yang daw. Bumagsak siya. May mahabang hiwa sa dibdib. Sa sitwasyong walang mga insekto. Kapag malapitan ng laban, ang isang martial master ay mas mahina kaysa karaniwan. Hindi makatagal sa isang atake. Ang natitirang isa ay mabilis na lumuhod at humingi ng tawad. Mga kagalang-galang na senior brothers ng mataas na sekta.
Ako, may mga mata ngunit hindi nakakakita. Nagkasala sa inyo. Nakikiusap po ako sa inyo, huwag niyo akong patayin. HMPH. Ngayon, alam mo nang humingi ng tawad. Kung kami ang natalo sa iyo, hindi namin alam kung paano mo kami pahihirapan ngayon. Patayin siya. Ang ganitong uri ng tao. Ang pag-iwan sa kanya ay isang panganib. Mayroon akong sikreto. Basta't patatawarin ninyo ang aking buhay. Maaari kong sabihin sa inyo. Isang sikreto na may kinalaman sa Two Forms Heaven. Ang sikretong ito, tanging ang aming Tian Chong sect lamang ang nakakaalam. Anong sikreto? Isang martial god ng aming Tian Chong sect, dati nang pumunta sa Two Forms Heaven. Natuklasan niyang, ang mga demon insects na ito ay naninirahan sa Two Forms Heaven, may dahilan. Sa ilalim ng lupa ng Two Forms Heaven, nakabaon ang Dharma Crystals. Nagulat ang apat nang marinig ito. Ano? Dharma Crystals. Ang Spirit Stones ay nahahati sa 9 na antas. Ngunit sa itaas ng level 9, mayroon pang mas mahalagang Spirit Stones. Ang pangalan ay Secret Crystals. Dharma Crystals. Sa mga ito, ang Dharma Crystals ang pinakamahalaga. Sa loob nito ay nakapaloob ang mga batas ng mundo. Ito ay isang absolutong walang katumbas na kayamanan. Kahit para sa mga martial gods o god spirits, mayroon itong malaking pakinabang. Alam mo ba ang lokasyon ng Dharma Crystals? Hindi ko alam. Ngunit, natukoy na ng aming Tian Chong sect, na sa loob ng Two Forms Heaven, tiyak na mayroong Dharma Crystals. Kahit ang mga insect emperors na iyon, dahil sa pagnanasa sa Dharma Crystals kaya sila huminto sa bituing ito. Kaming dalawa, dahil din sa dahilang ito kaya kami ipinadala rito, para hanapin ang Dharma Crystals. Kasabay nito, paamuin ang mga demon insects na ito. Pagkatapos marinig ito ni Yu Chen Chen. Isang hiwa lang. Tinapos na siya. Saturday ng kalahating araw. Yung bagay na hindi mahanap ng Insect Emperor, mas lalo na tayong walang pag-asa. Ang tinatawag na sikretong ito, walang kahit anong halaga. Tunay ngang ganoon. Kaysa pag-isipan pa ang tungkol sa Dharma Crystals, mas mabuti pang isipin ang tungkol sa mga bagay na mas makatotohanan. Senior Brother, Hozier. Nitong mga nakaraang araw, nakakolekta na tayo ng malaking bilang ng insect eggs. Nalampasan na nito ang ating inaasahan. Dapat na nating pag-isipan ang pag-alis dito. Ang mga insect egg sa loob ng 2 singsing na ito, hatiin ninyo. Mauna na kayong bumalik sa Yin Yang sect. Kami ni Chen Chen, pagkatapos naming mahanap ang treasure rat. Saka kami babalik. Hindi pwede. Ang mga insect egg sa loob, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 40 milyong martial ancestor coins. Kami naman, wala kaming ginawa. Paanong makukuha namin ang ganito karami? Tama, Junior Brother. Ang red along ito, masyadong malaki. Kahit tanggapin pa ni Senior Brother. Nakakahiya. Kunin nyo na. Hindi naman ako gaanong naghirap. Lahat ay dahil sa tulong ng mga mountain-moving insect sa paghahanap. Kahit pa, dahil sa aking sariling cultivation. Ang pagpapakain sa mga insekto ay ipinasa ko pa sa inyong dalawa. Ito ang nararapat ninyong matanggap. Yamang sinabi na iyan ni Junior Brother, kung gayon. Hindi na ako magkukunwari pa. Maraming salamat. Pagbalik sa Yin Yang sect. Saka tayo mag-usap ulit. Agad na umalis sina Hozier at Shihan. Salamat sa iyo, Ye Ming. Ang kabaitang ito, si Chen Chen. Habang buhay ay hindi makakalimot. Lahat naman tayo ay magkakakilala na. Tayo-tayo lang. Huwag ka nang magpakumbaba pa. Chen Chen, subukan mong sabihin sa akin. Ano ba talaga ang itsura ng treasure rat? May ganyang kahabang kamay. Ang katawan ay purong puti. Ang mga tainga ay kulay ginto. Napakaduwag. Tumatakbo ng kasing bilis ng kidlat. Pagkarinig pa lang ng ingay. Magtatago na. Sige, palawakin ang sakop ng paghahanap. Tayo, ipagpatuloy natin ang cultivation. Hintayin ang balita mula sa mga mountain-moving insects. Sige, tahimik silang dalawa ng matagal. Ye Ming, kumusta na kayo ni Sulan? Si Sulan, tumakas papunta sa Zuantian Great World. At sa aking lakas at yaman ngayon, ang pagpunta roon ay masyado pang malayo. Kamakailan lang, narinig kong may nagsabi, ang Vermilion Bird Empire, mukhang naghahandang umatake sa Zuantian Great World. Ano? Hindi kaya, dahil kay Sulan. Si Sulan, nahirapan ng husto para makahanap ng Zuantian World. Tapos aatake pa ang Vermilion Bird Empire. Hindi kaya, si Kuang Thai Thung ang nagutos. Hindi inalintana ang lakas ng Vermilion Bird Empire, kailangang mahuli si Sulan pabalik. Hindi naman siguro. Ang pag-atake sa isang buong mundo ay isang malaking bagay para sa imperyo. Paanong gagawin ito dahil lang sa isang crown princess? Narinig kong ang bagay na ito ay matagal nang may plano. Ang Vermilion Bird Emperor, naghanda pa nga ng mahigit 100 taon.
Kamakailan lamang naghahanda ng magpadala ng hukbo. Ang pag-atake ng Vermilion Bird Empire sa Zuantian World, para sa akin. Maituturing din itong isang pagkakataon. Pagdating ng oras na iyon, maaari kong gamitin ang pagkatao ni Ji Wagao, sumali sa hukbo ng Vermilion Bird Emperor, sumama sa ekspedisyon. Pagdating sa Zuantian World, makakaisip na ako ng paraan para hanapin si Lan Nhi. Lumipas ang oras. Pagkalipas ng isang buwan na ang lumipas. 10,000 mountain moving insects, hindi pa rin makahanap ng isang treasure rat. Hindi kaya, ang kapalaran ni Yu Sheng, talagang nakatakda na. Hindi na makakaligtas sa pagsubok na ito. Malayo pa naman ang oras ng pagsasara ng transmission array. Huwag kang magmadali, tiyak na mahahanap din. Sa sandaling iyon, isang mountain moving insect ang tumakbo papalapit. Umuugong. Oh, nahanap na ang treasure rat. Talaga, syempre totoo. Ngunit, isang buwan din iyon. Sa buong buwang ito, sa daanan ng mga mountain moving insects, may hindi mabilang na insect eggs, ngunit hindi napisa. Ang buong pusong paghahanap, maituturing ng napalitan ng pera. Ngunit, hindi bababa sa mahigit 1 bilyong martial ancestor coins ang nasayang ko. Dumudugo ang puso ko. Mabuti na lang, sa wakas ay nahanap din. Nasa timog silangang direksyon. Tara na. Namula si Yu Chenchen, MM. Lumipat ang eksena sa ilalim ng isang puno. Ang treasure rat ay nakatali. Pilit itong kumakawala sa tali. Dumating sina Yeming at Yu Chenchen, nakilala nito ang pamilyar na tao at malakas na sumigaw. Chenchen, pinutol agad ang tali na nakatali rito. Ikaw na hayop, alam mo bang pinahamak mo si Yu Sheng ko? Bitawan mo ang treasure rat. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Sino ka? Ang treasure rat na ito ay kayamanan ng aming Yin-Yang sect. Bakit namin kailangang bitawan? Kayamanan ng inyong Yin-Yang sect. Ang daga na ito, malinaw na ako ang nakahuli ilang araw na ang nakalipas. Ang tali sa paa nito, ako ang nagtali. Paanong naging tulad ng sinasabi mo? Master, ang taong ito ay isang martial ancestor. Ang yabang sa kanyang katawan ay napakalakas. Tunay ngang isang taong sanay ng pumatay. Sa direktang pagharap, hindi tiyak na kalaban siya ni Master. Kailangang harapin ng may katalinuhan. Sige, kapatid na ito. Ang treasure rat, tunay ngang pag-aari ng aming Yin-Yang sect. Kamakailan lamang, naligaw siya rito. Nahirapan kaming hanapin siya. Umaasa kaming magiging mapagbigay ang kapatid at ibabalik siya sa amin. Haha, Yin-Yang sect. Ano naman ngayon? Isang 10,000 taong sekta lamang. Kumpara sa aking Sword Lake Holy Land, ano ba kayo? Uulitin ko, bitawan ninyo ang treasure rat. Kung hindi, papatayin ko kayong dalawa. Hindi, ang itsura ng binibining ito ay napakaganda. Hahayaan ko siyang mabuhay pa ng ilang araw, magpakasaya. Ang treasure rat, may kinalaman sa buhay ng aking kapatid. Kahit ano paman, hinding-hindi ako papayag. Yeming, ang bagay na ito ay dahil sa akin. Dalhin mo ang treasure rat at mauna ka nang tumakas. Kahit isugal ko pa ang aking buhay, kailangan ko siyang pigilan. Hindi na kailangan. Ang taong ito, bilang disipulo ng Sword Lake, ng ahas na lady ng Yin-Yang sect. Inagaw pa ang treasure rat na pinaghirapan naming hanapin. May masamang iniisip pa sa babaeng disipulo ng ating sekta. Kung ganoon, kahit patayin ko siya. Wala nang masasabi pa. Ha, patayin ako. Sa iyo lang. Tingnan natin, ano ba talaga ang iyong kakayahan. Departing Fire Sword Shadow. Ginamit ni Yeming ang immovable seal. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang atake mula sa martial ancestor ay naharangan. Nagawang harangan, ang isang casual na atake ko. Tunay ngang may kaunti kang kakayahan. Mukhang, kailangan kong magseryoso sa pakikipaglaban sa iyo. Departing Fire. Immovable Divine Gang Formation. Hindi pa man siya nakakaatake. Kinulong na siya ni Yeming sa loob ng formation. Array Formation. Isang hamak na maliit na array formation. Gusto akong ikulong. Managinip ka, Yeming. Ang taong ito ay mas malakas ng husto kumpara sa martial ancestor ng Black Dragon sect. Ang array formation, mahirap siyang mapanatili. Alam ko. Ang array formation na ito, pinakamatagal ay makukulong lamang siya sandali. Ngunit, ang kaunting oras na ito, sapat na. Dito, teritoryo ko ito. Sa sandaling iyon, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang umangat. Ang mga mountain moving insects ay lumitaw. Demon insects. Utos ni Yeming. Sugod. Maramihang sumugod ang mga mountain moving insects. Hayop, pagod ka na bang mabuhay? Ang martial ancestor ay walang tigil na nagwasiwas ng espada. Ito. Ano ba talagang mga insekto ito? Ang kapal ng balat at ang bigat. Ang dami pa. Patayin ko ang isang batch. May isa pang darating. Hindi talaga kayang ubusin. Lintik.
Kung sa normal na sitwasyon, gaano man karami ang demon insects. Kaya kung mag-earth escape at umalis. Ngunit ngayon, nakakulong ako sa array formation. Hindi talaga makatakas. Bilang isang martial ancestor, wala ka man lang asal ng isang master. Hindi na pag-uusapan. Nang ahas ka pang magkaroon ng masamang iniisip kay senior sister Yuko. Ngayon, kailangan kong ibaon ang iyong pangatlong binti sa tiyan ng mga demon insects. Mga mountain-moving insects, makinig sa utos. Unahin niyong kainin ang gitnang binti niya. Lintek, kailangan mong malaman. Ako ay tao ng Sword Lake. Ang pagtrato mo sa akin ng ganito, huwag kang umasang magkakaroon ka ng magandang katapusan. Kung alam mo kung sino ako, hindi mo nasasabihin iyan. Mountain-moving insects, asikasuhin niyo siya. Ang mga mountain-moving insects ay dumumog na sa buong katawan niya. Huwag. Immovable Divine Gang Formation. Umatras. Ang martial ancestor ay ganap ng kinain ng mga mountain-moving insects. Walang natirang kahit buto. Ang mga demon insects, kapag kawan-kawan. Tunay ngang nakakatakot. Sandali pa lang, isang marangal na martial ancestor, kahit buto ay wala nang natira. Chen, bakit ang mga tao ng Sword Lake ay pumunta sa Two Forms Heaven? At saka, pati ang mga tao ng Tianchong sect kanina. Hindi ba't sinabing tanging ang ating Yin-Yang sect lamang ang may transmission array na makakapasok dito? Ang mga taong ito, malamang ay sa pamamagitan ng transmission array ng ating Yin-Yang sect sila nakapasok. Sa labas, tiyak na may nangyari. Yeming, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin na mahanap ang treasure rat. Ang utang na loob na ito, tiyak na babayaran ko. Ngayon, kailangan ko nang bumalik, para maiwasan ang anumang hindi inaasahang mangyari. Gusto mo bang sumama sa akin? Mayroon pa akong kailangang gawin. Pansamantala, hindi pa ako aalis. Pagkabalik mo, senior sister, bilisan mong iligtas ang iyong kapatid. Kung gayon, kailangan mong mag-ingat ng husto. Kahit pa may mga mountain-moving insects na nagpoprotekta, huwag kang magpabeya. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Bumantong hininga si Yeming, ang paglalakbay na ito sa Two Forms Heaven, napakatagumpay. Hindi lamang nakakolekta ng malaking bilang ng insect eggs. Nahanap pa ang treasure rat. Ang ganito kagandang lugar, paanong makakayanan kung umalis? Sa huli, malayo pa bago magsara ang transmission array. Dito na ako magkukultivate ng Profound Heaven White Emperor Sword. Kasabay ng pagkukultivate, maaari pang utusan ang mga mountain-moving insects na tumulong sa paghahanap ng insect eggs. Masasabing isang bato, 2 ibon. Pwede nang mag-cultivate, pwede pang kumita ng pera. Ang ganito kagandang lugar, saan pa ako makakahanap? Mayroon ng Profound Heaven Treasure Sword, kailangan pang sanayin ang 12 rumen, entry-level, sword techniques. 8 Chuji, beginner, sword techniques. 4 Zongji, intermediate, sword techniques. At 2 Gaoji, advanced, sword techniques. Lahat ay kailangang makultivate hanggang great achievement bago maunawaan ang sword intent ng Profound Heaven White Emperor Sword. Kung gayon, sanayin muna ang 12 entry-level sword techniques. Sa mga sumunod na araw, nag-focus si Yeming sa pagsasanay ng espada. Dahil hindi na marami ang oras na magagamit sa Divine Sea. Hindi niya ginamit ang Divine Deduction Art para baguhin ang daloy ng oras. Ang 12 entry-level sword techniques ay Splitting Sea Sword Art, Life-Taking Sword Art, Star Pointing Sword Art, Heaven Lifting Sword Art, Mountain Splitting Sword Art, Soul Severing Sword Art, Cloud Wiping Sword Art, Cloud Piercing Sword Art, Pearl Peaking Sword Art, Dragon Lifting Sword Art, Immortal Asking Sword Art, Snow Sweeping Sword Art. Isa-isang ipinakita ang 12 paraan ng paggamit ng espada, Pai, Split, Si, Stab, Liao, Lift, Flick, Sao, Sweep, Bang, Collapse, Burst, Jia, Intercept, Chuan, Pierce, Chow, Pick, Race, T, Lift, Jiao, Twist, Ring, Rake, Sweep. Ang 12 sword techniques na ito, kung pag-uusapan lamang ang antas ng martial technique. Narating na nito ang lakas ng King Grade Sword Arts. Kahit isang henyo pa, kung gustong sanayin ang espada, kailangang gumugol ng ilang taon. Ngunit dahil si Yeming mismo ay isang top-grade saint body, at nakalikha pa ng God-grade sword technique, ginamit lamang niya ang 5 araw para ma-master ng husto ang lahat ng entry-level sword techniques. Ang 8 beginner sword techniques, susunod, si Yeming ay hindi naganap na estranghero. Lahat ng bagay sa langit at lupa ay hindi hiwalay sa pagbabago ng yin-yang. 2 forms generate 4 images. 4 images generate 8 trigrams. Ang 8 sword techniques na ito ay may epektong katulad ng 8 trigrams. Ang isang taong may yin-yang saint body tulad ni Yeming
Ang pagkukultivate nito ay lalong parang isda sa tubig. May karanasan sa pagmaster ng 12 entry-level sword techniques. Dagdag pa ang pagiging magkatulad ng pinagmulan. Ginamit lamang ang 3 araw. Na-master na ni Yeming ang 8 beginner sword techniques, Shengang Sword Art, Kungang Sword Art, Leaf Fire Sword Art, Zun Wind Sword Art, Kun Water Sword Art, Shen Thunder Sword Art, Gen Mountain Sword Art, Du Marsh Sword Art, ang 4 na intermediate sword techniques at 2 advanced sword techniques, sa huli. Lahat ay naglalaman ng kahulugan ng 4 images at yin-yang. Si Yeming ay nag-cultivate rin ng napakakinis. Kahit pa ang Tai-Yin Sword Art at Tai-Yang Sword Art sa mga ito ay napakahawig sa two-form sword art. Bahagya lamang ang pagkakaiba. Nagdulot ito sa kanya ng pagdududa, ang Profound Heaven White Emperor Sword, hindi kaya mula ito sa Yin-Yang sect. Beiming, hindi kaya, may mali sa kung saan. Bakit habang mas malalim kong sinasanay ang sword technique na ito, mas lalo kong nararamdaman na ako'y nagko-cultivate ng two-form sword art. At saka, habang mas lalo akong nagpapraktis, mas nagiging simple ang sword technique. Sa huli, ang sword technique ba na iba-iba at komplikado ang may malakas na lakas? O ang simple at payak ang may malakas na lakas? Master, ang pagkakaroon ng ganitong pagdududa ay dahil ang sword technique ay itinuturing na isang bagay na may anyo. Sa katotohanan, kasama pa ang two-form sword art, si Master ngayon ay nakapag-master na ng 27 na sword techniques. Nakalikha pa nga ng God-grade sword technique. Dapat mo nang malaman, ano ang kahulugan ng espada, sa iyong sarili. Sandata, sword technique, kapaki-pakinabang sa kamay ng isang swordsman, martial artist, para mapalabas ang teknik ng lakas ng espada. Natutunan ko ang maraming sword techniques, maaaring mapalabas ang lakas ng espada sa maraming iba't ibang paraan. Ang ganito kagandang bagay, ngayon ay nagdulot sa akin ng kalituhan. 8 trigrams sword art, 4 images sword art, 2 forms sword art, yin-yang sword art. Mayroon sa mga ito ang iba-iba at komplikado, mayroon ding simple at payak. Sa huli, alin ang tunay na kahulugan ng espada? 7 araw ang lumipas. Ang mga mountain-moving insects ay walang tigil pa ring nagdadala ng mga insect eggs pabalik. Inilalagay sa paanan ni Yeming, sword intent. Ang tunay na kahulugan ng espada. 15 araw pagkatapos. Iba-iba at masagana, simple at payak. Alin ang tunay na kahulugan ng espada? 1 buwan pagkatapos. Ang tunay na kahulugan ng espada. Nagulat si Yeming. May napagtanto. Ha ha ha. Ang tanga ko rin talaga. Pagtuunan ng pansin ang pagkakaiba sa pagitan ng 8 trigrams sword, 4 images sword, yin-yang sword, 2 forms sword, anong gagawin ko roon? Kailangan ko lang, mahigpit na hawakan ang treasure sword sa kamay. Gamitin ang kalooban para isagawa ito. Iyon lang. Maging sword technique man o espada, dahil sa akin kaya gumagalaw. Hindi ako ang gumagalaw dahil sa espada. Ang aking kalooban, iyon ang aking sword intent. Ito ang tunay na kahulugan ng aking espada. Maligayang pagbati, Master. Naunawaan mo na. Nakuha mo na ang iyong sariling sword intent. Ang kondisyon para sa entry level ng Profound Heaven White Emperor Sword ay natamo na. Susunod, maaari ng opisyal na mag-cultivate. Hindi tulad ng ordinaryong sword techniques, ang Profound Heaven White Emperor Sword ay walang tiyak na mga galaw ng espada. Tanging isang mahiwagang koju, incantation, mantra, lamang. Ang incantation ay may 9 na bahagi. Kumakatawan sa 9 na level ng realm ng Profound Heaven White Emperor Sword. Ang paghahati ng realm ay, Post-Heaven 6 levels, Pre-Heaven 3 levels. Unang level, Sword Intent. Ikalawang level, Heart Intent. Ikatlong level, Sword Soul. Ika-4 na level, Sword Spirit. Ika-5 level, Sword Realm. Ika-6 na level, Sword God. At ang Pre-Heaven 3 levels na iyon, ay nangangailangan pa ng tulong mula sa 4 na iba pang Emperor Sword Cannons para makapag-breakthrough. Ngayon, mayroon na akong sariling sword intent. Kung gusto kong makapag-breakthrough sa unang level, kailangan kong maunawaan ang sword intent ng Profound Heaven White Emperor Sword. Sa sandaling ito, isang mountain-moving insect ang gumapang sa kanyang balikat. May sinasabi kay Yeming, anong sabi mo? Nitong 2 araw, may 2 napakalakas na demon insects na nag-away. Ang resulta, parehong nasugatan. Isa sa mga ito, isang malaking alakdan, hindi pa patay. Ngunit hindi na makagalaw. Interesante. Mag-earth escape tayo doon. Tingnan natin kung ano ang sitwasyon. HMPH. Hindi mo sinabi. Muntik ko nang makalimutan. Nitong 1 buwan, tinulungan ninyo akong mangolekta ng napakaraming insect eggs. Hindi pwedeng masayang. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa isang lugar sa Two Forms Heaven. Nag-teleport si Yeming sa lugar ng labanan ng 2 demon insects.
Napakalaki ng mga insekto. Ang kanilang aura, nakakatakot. Natatakot akong hindi sila mas mahina kaysa sa martial god. Ang dalawang ito, tiyak na mga insect emperors. Yung centipede, patay na. Tungkol naman sa natitirang alakdan, may natitira pang isang hininga. Ngunit, tingnan mo ang mga sugat, mukhang nalasan ng malubha. Hindi makagalaw. Kung hahayaan lang ng ganito, mabilis siyang mamamatay. Master, ang buong katawan ng dalawang insect emperors na ito ay pawang kayamanan. Hindi na pag-uusapan ng iba pa, ang balat lamang nito ay napakagandang materyales para sa paglikha ng martial tools. Hintayin nating mamatay ng tuluyan ang natitirang ito, maaaring linisin mula loob hanggang labas. Ganoon din ang iniisip ko. Tao, kung ayaw mong mamatay, umalis ka agad. Huwag kang umasa sa lakas. Ikaw, isang marangal na insect emperor, umaasa ka na lang sa mga salita para magbanta. Makikita ng malapit nang maubos ang iyong langis. Nakikita kong nalasan ka ng malubha. Kailangan mo ba ng tulong? Ngunit, isang malakas na tulad mo, isang hamak na martial master na tulad ko, wala rin akong gaanong maitutulong. Pinakamarami, matutulungan lang kitang maghukay ng isang malaking butas, para ibaon ka. Ang taong ito, sa loob ng katawan niya, may malakas na puwersa na nagpoprotekta sa kanya. Insect eggs. Malaking bilang ng insect eggs, higupin ang lakas ng buhay, tulungan mo ako, pasasalamatan kita. Totoo ngang mayroon akong insect eggs. At saka, napakarami. Ngunit, mahal ang mga iyon. Maaaring ipagpalit sa hindi kakaunting pera. Ano ang ibabayad mo sa akin? Basta't mabuhay ako. Ano mang gusto mo, maaari kong ibigay. Lahat, maaaring ibigay sa iyo. Kung gayon, kailangan kita. Basta't papayag kang maglagay ako ng array sa iyong divine soul, mapasailalim ka sa aking kontrol, maaari kitang iligtas. Ang mamatay ay mas masahol kaysa mabuhay. Ang prinsipyong ito, siguro naiintindihan mo rin. Tahimik siyang nag-isip sandali. Maaari. Kung gayon, itigil mo ang paglaban. Hintayin mong matapos kong iukit ang array formation, iyon ang oras na maliligtas ka. Sinimulan ni Yeming na iukit ang array formation sa ulo ng alakdan. Kailangang magtagumpay. Ang pagkontrol sa isang insect emperor, katumbas ng isang martial god level ng mga tao. Kung sa normal na estado, imposible. Ang ganitong pagkakataon na minsan lang sa 1,000 taon, kailangang samantalahin. Nanginginig sa sakit, nakahiga ng hindi gumagalaw. Ang aking array formation, tumatagos sa utak para maabot ang pag-ukit sa iyong divine soul. Kung hindi mag-iingat, mawawasak ang iyong kaluluwa. Ang sakit, hindi mo makakayanan. Hindi pwedeng magkamali. Ang puppet insect talisman daw, nilikha ni Patriarch Tong Tian. Basta't matagumpay na maiukit ang array formation, kahit pa siya ay isang insect emperor, huwag siyang umasang makakatakas. Lumipas ang oras. Natapos na ni Yeming ang pag-ukit. Hindi nga may kakaila na siya'y isang insect emperor. Ang hirap kontrolin. Hindi may kukumpara sa ordinaryong demon insect. Nararamdaman ko ang kanyang lakas. Malinaw. Kumita ako. Kumita ako ng malaki. Matagumpay ang pag-ukit ng array. Mula ngayon, ikaw na ang aking demon insect. Insect eggs. Sa harap ng sarili kong insekto, tiyak na hindi ako magpapakumbaba. Sa loob nito, ang mga insect eggs na nakolekta ko sa loob ng maraming araw. Siguro, mahigit 10 milyon. Maaaring makakain ka hanggang mabusog. Binuksan nito ang bibig. Hinigop ang mga insect eggs na ibinigay ni Yeming, alakdan. Gamitin mo ang sustansya ng mga insect eggs para alisin ang lason at pagalingin ang mga sugat. Hindi bababa sa ilang araw ang aabutin. Tingnan muna natin ang alakdang ito. Tingnan natin, saan dapat magsimulang hiwain. Master, tingnan mo ang mga paa niya. Bawat isa ay may matatalim na tinik. Iyon ay isa sa pinakamatitigas na bahagi ng kanyang katawan. Mayroon sigurong mahigit 1 milyon. Kung kukunin ito, maaaring gamitin para lumikha ng mga sandata. Kayo, pumarito kayo. Bunutin ninyo lahat ng tinik niya. Walang dapat matirang kahit isa. Nagsimulang kumilos ang mga mountain-moving insects. Sa likod niya, may 108 na napakatigas na balat. Napakagandang materyales para gumawa ng baluti. At yung 2 galami niya, maaaring gawing pinakamalambot na upuan. Walang kapantay ang lakas. Siyempre, ang pinakamahalaga pa rin ay ang demon core sa utak. Ito ang pinagsama-samang asensya. Ang demon core ng isang insect emperor level demon insect. Master, hinding-hindi mo dapat palampasin. Ang baw ng utak, napakatigas. Sa huli, ito ay katawan ng isang insect emperor. Kahit bangkay na, hindi ko rin kayang pilit na sirain. Kayong 3, kagatin ninyo mula sa bitak. Unti-unti ninyong lamunin. 9 na araw pagkatapos, ang demon core ng centipede ay lumitaw na. Inabot ni Yeming ang kamay at kinuha ito mula sa katawan.
Ito na ang demon core ng Insect Emperor. Sa loob, may makapal na life force. At may iba't ibang napakakomplikadong mga batas. Ngayon, mahirap ko pa itong magamit. Itago ko muna. Natapos na ang pagkolekta mula sa Emperor Insect Centipede. Lahat ay nakuha na. Ang bagay na ito, malaking kita talaga. Master, ang mga sugat ko, gumaling na. Tinago ni Yeming ang storage ring. Diyos ko, napuno ang 7 storage bags. Halos 100,000,000 insect eggs, kinain mo lahat. Paumanhin. Master, sinabi mong kumain lang. Haha, huwag kang mag-alala. Hindi kita sinisisi. Sarili kong insekto. Kahit gaano karami ang kainin. Ayos lang. Ang alakdang ito, magaling din pala. Ngunit, mukhang hindi mataas ang talino niya. Sa huli, isa siyang demon insect. Ang pagiging hanggal ay normal lang. Alakdan, mula ngayon, magtatrabaho ka para sa akin. Dapat kitang bigyan ng pangalan. Dapat, itim ang buong katawan mo. Malaki ang katawan. Isa ka pang Insect Emperor. Bigyan kita ng isang astig na pangalan. Tawagin kitang Heiba, Black Tyrant. Ano sa tingin mo? Tahimik siya. Walang sinasabi. Hindi nagsasalita. Mukhang, kontento ka rin sa pangalang ito. Tawagin ka na lang nating Heiba. Heiba, mula ngayon, susunod ka sa akin. Ang ganito kalaking katawan, hindi kumbinyente. Maaari ka bang lumiit ng kaunti? Agad niyang ginamit ang secret technique. Lumiliit ang kanyang higanteng katawan. Ganito, ayos na. Muntik ko nang makalimutan. Bakit ka nakipag-away sa centipedeng iyon? Kayo bang mga insect emperors ay madalas mag-away? Kami ni Yaon, may matagal ng alitan. Dati niyang kinain ang anak ko. Kinain ko rin ang anak niya. Ilang araw na ang nakalipas, pareho naming naramdaman na malapit dito ay may enerhiya ng batas na gumagalaw kaya pumunta kami para tingnan. Nagkita kami kaya nag-away. Siya, saglit na nagpabeya kaya napatay ko. Ako naman, muntik nang mamatay sa lason. Paggalaw ng batas, bakit hindi ko naramdaman? Si Beiming, hindi rin naramdaman. Ang paggalaw ng batas, minsan mayroon. Minsan wala. Ngayon, wala na. Sa ilalim ng lupa rito, tiyak na maraming Dharma Crystals. Dharma Crystals, yung mga taga Tian Chongsek, nagsabi ng totoo. Dito, may Dharma Crystals nga talaga. Heiba, mahahanap mo ba ang Dharma Crystals? Kaya ko, ngunit, hindi ako makakapasok. Kung gayon, dalhin mo ako para hanapin. Lumipad si Yeming kasunod ng direksyong itinuro ni Heiba. Natagpuan lamang ang isang lawa. Pagkatapos ay dahan-daang lumapag sa ibaba. Ang Dharma Crystals, nasa ilalim ng lawa. Hindi makapasok. Dito, may malaking barrier. Mahiwaga at kakaiba. Sa aking kaalaman sa array formation, mahirap ding harapin. Hindi nakapagtataka, wala akong nagawa rito. Linisin mo muna ang lawa. Ang natitira, ipaubaya mo na sa akin ang paglutas. Ginamit ni Heiba ang kanyang lakas. Nagbuga ng isang bugso ng malamig na hangin pababa sa lawa. Pinayelo nito ang tubig sa lawa. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa balikat ni Yeming. Lumaki ang kanyang katawan. Ginamit ang sipit. Malakas na isinaksak sa blok ng yelo. Ang tubig sa lawa, ganap nang naitaas. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw ng ihagis ito ni Heiba sa likuran. Pinayelo ang tubig sa lawa, tapos diretso ng inihagis. Tunay ngang isang simple at marahas na paraan. Sa sandaling ito, kinuha ni Yeming mula sa Divine Sea ang avatar talisman ni Yi Xian Tian. Yeming, hinahanap mo ako. May kailangan ka. Dati, naramdaman ko ang malakas na enerhiya mula sa katawan ni Master, yun pala ay ito. Master, dito, napakaraming barriers. Napakakomplikado. Mahirap sirain ng disipulo. Pakiusap, tulungan po ninyo ako. Master, ang mga Fuwen, talisman markings, na ito, bawat isa ay napakakakaiba. Kasabay nito, nagpatong-patong pa sila. Sa kabuuan, may 1,000 layers. Pinagsama para bumuo ng isang mid-heaven restriction. Sa iyong kasalukuyang antas sa array formation, pinakamarami ay makakasira ka lamang ng isang small heaven restriction. Hindi nakapagtatakang hindi mo ito masira. Bagamat kaya kong sirain ito. Sufu, ngunit dahil isa lamang itong avatar. Hindi sapat ang lakas. Kailangan ng tulong mula sa labas. Mayroon ka bang high-grade talisman threads at martial saint coins? Ang ganitong uri ng materyales para sa pag-setup ng array, laging mayroon ang disipulo. Agad na kinuha ni Yi Xian Tian ang lahat ng materyales mula sa kamay ni Yeming. Halina, isang gintong aipo-aipo ang nabuo. Mula roon, isang gintong pintuan ang dahan-daang lumitaw. Agad na lumipad papasok si Yeming. Sa loob ay isang palasyo na gawa sa asul na kristal. Napanganga si Yeming sa pagkamangha. Napakalaki ng kristal na palasyong ito. Dito, saan ito? Sa unahan, may isang estatwa.
Ang estatwa ng babaeng ito, napaka-makatotohanan. Para bang mabubuhay siya anumang oras. Inabot ni Yeming ang kamay at hinipo ang hita ng estatwa para suriin. Ang pakiramdam na ito, malambot na buto at laman. Walang pakiramdam ng tigas ng kristal. Mas kamukha pa ito ng balat at laman. Sasabihin mong, kamukha siya ng tao. Ang paghipo rito, mas maganda pa ang pakiramdam kaysa sa tunay na tao. Ang paghipo kay Sulan, hindi kasing komportable ng paghipo sa kanya. At saka, ang paghipo rito, wala man lang reaksyon. Hindi mukhang patay, hindi rin mukhang buhay. Gaya ng inaasahan ko, ang estatwang ito, malamang ay isang natural na God Spirit na nabubuo. Karaniwan, ang lakas ng isang God Spirit ay mula sa power of faith. Habang mas malakas ang pananampalataya, mas malakas ang God Spirit. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong hubugin ni Hao Tian Supreme Emperor ang mas maraming mananampalataya. Ngunit, iba ang mga natural God Spirits ng Great World. Sila, dahil sa pagsilang ng langit at lupa, kaya pagkapanganak pa lang. Mayroon ng kakayahang manipulahin. Tunay ngang nasa ibabaw ng lahat ng mga Diyos. God Spirit. Siya ay isang God Spirit. Hinahawakan ko ang isang God Spirit. Tama, ngunit, hindi kailangang mag-alala si Master. Yung mga Meniakis, lahat sila ay gustong gumawa niyan. Normal lang din naman. Normal ano? Huwag mo akong ikumpara sa ganyang uri ng maalay. Isang patak ng dugo, gisingin ng Diyosa. Gusto mong magpatak ako ng dugo, sa isang God Spirit. Sa ganoong paraan, Majay gising siya. Saan mo narinig yan? Bloodline memory. Subukan ni Master. Tiningnan ni Yeming si Heiba. Nag-iisip, magpatak ng dugo, Majay gising na. Talaga bang ganoon kahimala? Marahang idinikit ni Yeming ang daliri sa noo ng estatwa. Lumipas ang oras, wala pa ring nangyayari. Walang reaksyon. Hayaan na. Hindi na kailangang abalahin pa ang kristal na estatwang ito. Napakalaki ng palasyo. Pumunta tayo sa ibang lugar para tingnan. Master, sa unahan, may isang lawa. Sa lawa, walang tubig. Ngunit sa loob, may lakas ng Dharma Crystal na tumatagos. Sige, pumunta tayo roon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Yeming sa lawa na itinuro ni Beiming, tumingin-tingin si Yeming sa paligid. Dahan-daang lumapit sa harap ng lawa. Master, mukhang sa loob ng lawa, may umiiral na batas na may malalim na kahulugan. Maaaring pumasok sa loob, lumubog, damhin ng unti-unti. Ito ay isang uri ng batas na hindi pa nakikita. May kinalaman ito sa mga kristal. Heiba, ikaw at ako, sabay tayong pumasok. Tumalon si Yeming diretso pababa. Makalipas ang ilang sandali, saka lamang siya umahan. Sa sandaling ito, si Yeming ay may mukhang puno ng kasiyahan. Ang aking panlabas na balat, mas tumigas. Tama, nararamdaman ko rin, ang aking katawan ay mas naging siksik. Mukhang may batas na nakakaapekto sa aking katawan. Ngunit kung ano talaga, kailangan pang damhin. Umupo si Yeming, pumasok muna sa estado ng Yin-Yang Saint Body. Para mas malinaw na maramdaman ang batas na ito. Lahat ng bagay sa langit, nahahati sa dalawang uri ng estado. Isang uri ay crystal state. Isang uri ay non-crystal state. Ang mga bagay na kabilang sa crystal state, nakatuon sa pag-uulit at balanse. Mula roon, isa-isang nabubuo. Mula roon, nagsisilang ng mga gemstones, spirit stones, crystals. Ang crystal body ay maraming mahiwagang punto. Maaaring kasing tigas ng bato, maaari ring kasing lambot ng tubig. Kung ang gangchi, sa loob ko, ay mapapabilang din sa hanay ng crystal state. Kasabay nito, ay latag sa buong katawan. Kung gayon, ang katawan ay maaaring magbago at maging Vajra crystal body. Mahirap hiwain ng espada. Mahirap pasukin ng apoy at tubig. Ganoon pala. Ang batas dito, ay ang crystal law. Ang Dharma crystal, ay crystal Dharma crystal din. Kahit ang buong palasyong ito, ay nabuo mula sa malaking bilang ng Dharma crystals ng crystal law. Dito, kahit saan ay Dharma crystals. Tipunin muna ang gangchi. Pagkatapos, isama ang crystal law. Ang gangchi ay dahan-daang nagiging isang piraso ng bato. Ganito, ang gangchi ay nagkristal na. Ang tigas ay tumaas. May magandang epekto ito sa parehong pag-atake at pagtatanggol. Sa sandaling ito, tumalon na si Yeming palabas ng lawa. Kung ang buong palasyo ay nabuo mula sa Dharma crystals. Ngayon, naisama ko na ang crystal law. Dito, mahirap nang makakuha pa ng mas maraming benepisyo. Master, ipaalis mo na ako rito. Agad na inilabas si Yeming. Sa sandaling ito, sa estatwang bato, ang patak ng dugo ni Yeming ay nagsimula ng tumagos sa estatwa. Dahan-daang idinilat ng estatwa ang kanyang mga mata. Tumingin-tingin sa paligid ng palasyo. Sa sandaling ito, sa labas ng pintuan, naroon pa rin ang avatar ni Xian Tian, na ilabas na si Yeming. Maraming salamat.
Master, maaari nang isara ang pasukan. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Ang Aipo-Aipo ay ganap nang nawala. Yeming, ang oras ng avatar ay dumating na. Mayroon ka na lamang isang natitirang avatar talisman. Kailangang gamitin ng maingat. Tinitingnan ni Yeming ang paglaho ng kanyang avatar. Matagal na rin akong nasa Two Forms Heaven. Kailangan ko na ring umuwi. Hey ba, sa panahong wala ako, tulungan mo akong mangolekta ng mga bagay na mahalaga. Agad itong tumalon mula sa balikat ni Yeming. Lumaki, Master, ang bagay na mahalaga, ano iyon? Tulad ng Spirit Stones, Gemstones, yung mga uri ng bihirang ginto, Demon Cores. Ganoong klase, lahat ay mahalaga. Kung gaano karami, ganoon karami ang kolektahin mo. Naintindihan mo ba? Umugang lang si Hiba ng isang beses. Mauuna na ako. Tandaan mo ang iyong misyon. Pagbalik ko, yayaman ka na rin. Sige.